Good morning everyone. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 02 October 2023. Maingay pa rin yung electric fan. Nandito na tayo sa 2 Samuel chapter 4 verse 2 Samuel chapter 4. Pinatay si Isboset. Basa. 2 Samuel chapter 4 verse 1. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot pati ang buong Israel. Verse 2. Nooy may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay, sina Baana at Rekab. Sila'y mga anak ni Raymond na taga Beerot at mula sa lipi ni Benjamin. Ang Beerot ay dating sakop ng Benjamin. Verse 3. Ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Gitaim at doon nanirahan. Verse 4, isa pa sa mga apo ni Saul ay si Mephiboset na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mapatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas. Si Mephiboset pala yung tinakas. Upang itakas, ngunit sa pagmamadali ay nabitawan siya at iyan ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Ayun. Verse 5, isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Isboset samantalang ito'y namamahinga. Verse 6, hindi sila namalayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog dahil sa pagod sa paglilinis ng trigo. Verse 7, kaya tuloy-tuloy sila sa silid ni Isboset at pinatay nila habang ito'y natutulog. Pinutol nila ang kanyang ulo saka sila tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. Verse 8, dinala nila ang ulo ni Isboset kay David at ang sabi rito, narito ang ulo ng anak ni Saul, ang nagtangka sa iyong buhay, ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang inyong kadakilaan. Verse 9, sumagot na may sumpa si David sa magkapatid na Rekab at Baana. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Verse 10, hinuli ko at pinatay sa Ziklag ang taong nagbalita sa aking patay si Saul sa pag-akalang matutuwa ako sa balitang iyon. Verse 11, gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya dapat kayong lipulin sa daigdig na ito dahil sa ginawa ninyong iyan? Verse 12, kaya't iniutos ni David na sila'y patayin at ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin sa may lawa sa Hebron. Ang ulo naman ni Isboset ay dinala sa Hebron at isinama sa libingan ni Abner. Naghari si David sa Israel at Judah. 2 Samuel chapter 5 verse 1, nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Kasi nga guys, magkakamag-anak yan since sa umpisa, tapos sila nagkikira. Verse 2, nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan. 2 Samuel chapter 5 verse 3, lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon ay nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Verse 4, 30 taon na noon si David. 30 years guys. 30 years old. 30 taon. 2 Samuel chapter 5 verse 4, 30 taon na noon si David nang siya magsimulang maghari at naghari siya sa loob ng 40 taon. Wow. So 70 siya nung matapos. Kasi 30 plus 40 taon, 70 years old. Verse 4, 30 taon na noon si David nang siya magsimulang maghari at naghari siya sa loob ng 40 taon. Verse 5, sa Hebron 7 taon at kalahati siyang namuno sa Judah. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Judah.
Ng verse 6, nang siya ay maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusobin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito. Verse 7, ngunit nakuha ni David ang kota ng Zion at ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. 2 Samuel chapter 5 verse 8, bago iyon nangyari ay sinabi ni David, sino mang may gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon. Doon nagmula ang kawikaang walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Verse 9, doon tumira si David sa kota at tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa Milo sa gawing silangan ng Borol. Verse 10, habang tumatagal ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. 2 Samuel chapter 5 verse 11, si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos nagpadala siya ng mga kahoy na cedar at mga karpintero at kanterong gagawa ng palasyo ni David. Verse 12, nung natiyak ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay niya ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. Verse 13, paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha pa ng maraming asawa at asawang lingkod. Ano ba yan? Nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Verse 14, ito ang mga anak niya roon, sina Samua, Sobab, Nathan, Solomon, Ibar, Elisoani, Fig, Japia. Verse 16, Elisama, Eliada at Eliphelet. So, hindi na binanggit yung iba niyang asawa guys dito. Basta marami siyang asawa at asawang lingkod. Yun. Mga anak na lang ang binanggit. Nalupig ang mga Pilisteo maliban doon kay Ahinoam, Abigail, sino pa ba yan? Sino pa bang binanggit guys? Si Milka, basta mayroon pang dalawang kasunod yung si Abigail, o tatlo pa, basta marami yan. Tapos meron pa palang nadagdag guys, yung paglipat nila sa Jerusalem. So, nandito na tayo sa 2 Samuel chapter 5 verse 17, nalupig ang mga Filisteo. Okay, 2 Samuel chapter 5 verse 17, nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinilala ng hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya ay digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David kaya't nagpunta siya sa isang kota. Verse 18, dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Verse 19, sumangkoni si David kay Yahweh, lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila? Tanong ni David, sumagot si Yahweh, lulumusog ka at magtatagumpay ka. Gusto ko talaga malaman kung paano makipag-usap si David kay Yahweh. Tapos sinasagot din naman siya sa paanong paraan, kaya face to face or sa panaginip, di ba? Wala lang. Okay, tanong ulit. Verse 19, 2 Samuel chapter 5 verse 19, sumanggo na. Opinion lang yan guys ha. Siyempre pag binabasa mo, ini-imagine mo yan. 2 Samuel chapter 5 verse 19, sabi ko nga sa inyo, nangyayari na ito, history na nga ito ng Israeli. Kaya parang binabasa na lang natin, tapos kinukuha natin yung mga positive side, pero yung mga curses, yung mga gera, yung tinututulan talaga natin yan. Tapos inaano rin natin paano sila makipag-usap. Tayo kasi ngayon sa generation natin, palibasa hindi na natin nakikita si Father God, 'di ba? Parang nakikipag-usap na lang tayo through spirit, ganyan, parang yun. Basta ako nakikipag-usap ako minsan through dreams. Minsan panaginip, ganyan. Tapos minsan naman ganito sa pagbabasa natin ng Bible. Pero parang kinakausap na rin natin si Father God, paano ka ba sumagot kay David nung araw, di ba? Parang ganun. So, imagination na lang guys.
Okay, verse 19, sumangguni si 2 Samuel chapter 5 verse 19, sumangguni si David kay Yahweh, lalabanan ko ba ang mga Filisteo, matatalo ko ba sila? Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, lumusob ka at magtatagumpay ka. Verse 20, lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha, kaya Baal Perazim ang itinawag sa lugar na iyon. Verse 21, naiwan ng mga Pilisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang mga iyo'y kinuha ni na David. Verse 22, ngunit nagbalik ang mga Pilisteo at humanay muli sa kapatagan ng Rephaim. Verse 23, sumangguni na naman kay Yahweh si David at ito ang sagot, huwag mo silang lulusobin ng harapan, lumikid ka sa kanilang likuran at tapat ng mga puno ng balsam. Verse 24, pagkarinig mo ng mga yabag kumbaga sa guys, laban ito ng mga yung mga Filisteo, ang Panginoon nila is yung mga Diyos-Diyosan, sila David naman si Yahweh. Okay, verse 22, ngunit nagbalik ang mga Filisteo at humanay muli sa kapatagan ng Rephaim. Verse 23, sumangguni na naman kay Yahweh si David at ito ang sagot, huwag mo silang lulusobin ng harapan, lumigid ka sa kanilang likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Verse 24, pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila. So, true sounds guys. Pag nakarinig daw ng yabag sa itaas ng mga kahuyan, so lumusob ka agad sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila. So si Yahweh yung nagsasalita na yan guys. Verse 25, sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Pilisteo mula sa Giba hanggang Geser. So ibig sabihin hindi nakikita. Katulad niyan, sounds lang, yabag lang ni Yahweh ang naririnig. Parang ganun. So yun na yung signs na si Father God yun. Ba't ganun, no? Wala talagang, puro lang siya talaga adjective. Walang totoong pangalan. Yun talaga hinahanap ko, yung totoong pangalan ni Father God. Yun. Ewan ko hanggang sa matapos. Kasi nabasa ko na yung buong ibang version ng Bible. Yung King James Bible, tsaka NIV. Puro lang talaga adjective si Father God. Minsan sa fire, yung katulad naman ito, yabag. Yabag is, di ba, parang yung sounds ng paglalakad. Parang ganun yun. Bye everyone. God bless.